Para sa ulamin namin ng tanghalian, itong atay at balunan ng manok yung binili ng asawa ko. Nilagay ko lang dito sa kawali itong balunan pagkatapos inantay ko lang hanggang sa magmantika. Nung lumabas naman na yung mantika, binawasan ko lang, nilagay ko dito sa pinaglalagyan ko nga ng used oil. Gusto ko sanang lutuing ulam ngayon ay yung paksiw pagkatapos sinasapawan niya ng ampalaya. Kaya nga lang yung gustong ulamin ng asawa ko pati na nga rin si Chuchay, itong atay at balunan ng manok i-adobo nga daw. Kaya ito at pinagbigyan ko na nga muna sila yung gusto nilang ulam yung nasunod ngayon at ito nga yung niluto. Sa susunod na araw na nga lang ako magluluto ng paksiw. Madalas naman kasi yung gusto ko nga ulam yung nasusunod, lalo na nga pagka nagtitipid ako. Kaya ngayon ito at pinagbigyan ko na nga muna sila kung ano yung gusto nilang ulamin. Ginisagisa ko lang dyan yung balunan pagkatapos siya ako naman na nilagay itong kaunting atay ng manok. Kalahating kilo na itong atay at balunan ng manok pero parang kakaunti nga lang siya nung natanggalan ng mantika itong balunan. Hindi ko nga gaanong pinadamihan yung pagpapabili dito sa atay at balunan dahil nagpabili pa nga ako ng patatas na ipanglalagay ko dito. Pagkaganto kasi yung ulam namin pagkatapos hindi pa nga ako nagpabili ng iba pang gulay, kailangan talaga may patatas at yun nga lang yung kinakain ko. Yung panganay ko at si Bunso, hindi nga rin sila kumakain ng atay at balunan ng manok. Pagka nilalagyan ng patatas, yung patatas nga lang yung kinakain nila. Yung talagang may paborito lang sa gantong ulam. Yung asawa ko pati na nga rin si Chuchay, palagi nga nila nire-request to, kaya lang minsan nga lang ako magluto ng ganto dahil sila lang din naman yung kumakain minsan. Pagkatapos ko naman mag-isa-gisa yan, naglagay lang ako dyan ng paminta, naglagay ako ng laurel, pagkatapos naglagay na ako ng sukat toyo. Pagdating nga sa adobo, gusto ng mga anak ko yung medyo manamis-namis. Kahit na hindi naman kakain si Bunso pati na nga rin yung panganay ko nung atay at balunan ng manok, inagsasabaw naman sila kaya naglagay nga ako dyan ng kakaunting asukal. Pagka hindi ganun kamahal yung mga gulay, pagka nagluluto ako ng gantong karne, bumibili ako ng mga gulay na nakahiwa-hiwa na. Yun yung niluluto kong ulam. Pagkatapos yung ganto naman yung kumakain, yung asawa ko pati na nga rin yung mga bata. Pero ngayon wala na nga kami naabutan na nakaslice na. Siguro hindi nga sila nag-i-slice ngayon dahil medyo mahal pa nga rin yung mga gulay. Naglagay pala ako dyan ng tubig bago ko nga takpan para palambutin. Pagkatapos makalipas naman ng ilang minuto, malambot na nga yung atay at balunan kaya nilagay ko na itong mga patatas. Kahit na tinanggalan ko na nga ng mantika yung galing dito sa balunan kanina bago ko nga igisa. Ngayon medyo mamantika pa nga rin kaya habang tinitingnan ko nga dyan ay naumay na naman niya ako at gusto ko na nga lang din talaga gulay. Pagka ganito yung ulam, mas pipiliin ko pa nga rin talaga yung pinakuluan lang na okra pagkatapos sinasawsaw sa toyo na may kalamansi o di kaya bagoong na maanghang. Kaya madalas ako ngayong nasusunod palagi sa kung ano yung uulamin namin. Dahil kung yung asawa ko ngayong tatanungin pati na nga rin yung mga bata, madalas nga nila nire-request ay manok. Ako naman masanay nga ako sa mga gulay pagkatapos dun sa isdang maliliit na pinapaksiw, dun ako nakakakain ng maayos. Kaya pagkamura nga yung mga gulay, pabor nga sa akin dahil bibihira nga lang ako bumili ng manok. Madalas na binibili ko ay yung mga gulay pati na nga rin yung isda. Pag ako nga yung nasusunod sa kung ano yung uulamin namin, madalas puro gulay pagkatapos isda o di kaya tokwa. Bihira lang talaga ako bumili ng manok pag ako yung namamalingki. Yung pampalit ko dyan sa manok ay yung tokwa. Mas mura yung kumpara sa manok. Yung isang piraso nga nun ay 5 piso lang pagkatapos medyo malaki-laki na nga siya at maraming ang luto yung pwedeng gawin sa tokwa. At balik na nga tayo dito sa video ko. Ito at naluto na nga itong adobong atay at balunan ng manok. Ito na yung ulam namin ngayon. Kain po tayo. Thank you Lord sa food. At hanggang dito na nga lang po muna. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone. Bye!